Good morning mga ka-FB. Alam nyo ngayon, sa Surigao City del Norte ay bagyo. Bumaha na ang city namin ngayon. Kailangan na talaga ng tulong ng mga kapatid ko, lalo na yung financial. Nako, ang hirap pa naman manghingi kasi wala akong trabaho. Iba talaga mga ka-FB pag meron kang trabaho. Kasi hindi mo na kailangan manghingi. Nakakahiya naman manghingi sa asawa mo tapos ipadala mo sa Pilipinas. Kaya nga yung mga puti, akala siguro na mga ka-Pilipinos pag nakaasawa ka ng foreigner, marami kang pera. Wala silang alam. Sabi nila ng mga foreigner, pag nag-asawa raw ng Pilipina, buong pamilya ay asawa mo na. Pero hindi kami ganon, mga kapatid ko, hindi nangihingi. Tutulong ako, meron akong maibibigay. Kasi ang totoo lang, ang mga foreigner, hindi sila mapira, pareho lang yan sila sa atin. Kung magbigay, manghingi ka na lang, magbigay naman, pero hindi nila responsible yung problema ng mga kapatid. Problema ng magulang, paghatian ang responsibility, hindi yung iisa lang aako sa problema. Ang mga puti kasi, or yung mga inchik, yung mga itim, hindi kasi sila ganon. Yung income nila, tsaka yung pera na meron sila, ay para sa pamilya yon, para sa pag-aaral ng mga anak, para masuportahan ang pagtanda na merong maipon. Hindi yung tulong doon, bigay dito, bigay doon. Hindi sila ganon. Hindi sila ganon yung katulad ng Pilipino, bigay kapatid, bigay sa magulang, bigay sa mga uncle, bigay sa mga kanino-kanino lang kasi meron kang pera. Hindi sila ganon. Kaya sabi ng mga puti o kaya mga inchik, gusto mo suportahan yung mga kapatid mo, magulang mo, magtrabaho ka para meron kang maibigay. Hindi ibig sabihin meron akong pera, manghingi ka, isupport mo dun sa kapatid mo, sa magulang mo. Paano na tayo? Paano na yung mga anak natin mag-aaral? Hindi uso dito yung tulong. Magkasakit ka, hindi rin uso yung libre. Maputi na yung iba dyan. Kung ma-hospital, libre. Dito sa ibang bansa, walang libre-libre. Kaya magsikap talaga tayo para sa sarili natin. Hindi lahat ng panahon na hindi tayo nakapagbigay, masama na. Hindi naman masama ang tumulong kung meron. Pero hindi rin natin responsible yung mga anong problema nila. Kasi kanya-kanya na tayo ng buhay. Yan ay totoo. Pera ng asawa at saka pera ng wife, pag-iipunin yun para sa kinabukasan ng mga anak. Hindi yung ibig sabihin ko mo nakatira ka sa ibang bansa, meron kang pera. Hindi yung ganun. Kaya mag-ipon talaga, magtrabaho, mag-ipon para sa kinabukasan ng mga anak. Hindi ito Pilipinas na wala kang pinag-aralan, okay lang. Dito sa ibang bansa, hindi pwede yung wala kang pinag-aralan, gagapang ka sa hirap, lalo na ikaw magkasakit, talagang hindi talaga yan pwede na hindi ka magpa-hospital kasi walang libre dito. Kaya kayo na mga asawa, pag gusto nyo tumulong sa mga kapatid, sa mga magulang, magtrabaho. Pero yung aasa doon sa husband na manghingi ng pera para lang ipadala, ganun ako nahihiya na ako manghingi. Kasi hindi lahat panahon nabibigyan ka. Ganon yun. Kaya yung ibang mga Pilipina, mga Pinoy-Pinay, hindi kayo nakaranas ng hirap habang hindi kayo nakarating sa ibang bansa. Maganda ang buhay nyo pag kayo mag-holiday, pero pag tumira kayo sa ibang bansa na asawa ka lang, nasa bahay ka, tagapag-alaga ng mga anak, wala ka talagang kapira-pira. Meron ka naman makain. Kung iisipin mo, meron kang makain, hindi ka nagugutom.
Pero yung nanghingi ka ng pera para ipadala sa mga kapatid mo, mga nangailangan, hindi yung ganon, hindi sila ganyan. Kanya-kanya ang mga tao dito, kanya-kanyang sikap. Hindi yung palaasa, hindi yung nangihiram. Hindi uso yung hiraman dito. Manghiram, doon ka sa bangko manghiram. Hindi uso dito yung hiram na sa kaibigan, hindi yung ganon. Totoo yan. Kaya ang hirap talaga. Mahirap talaga yung umaasa ka. Kailangan talaga magtrabaho. Okay mga ka-FB? Bye-bye!